Ay, dito na naman ako sa labas. Tingnan nyo, naghihintay ako sa driver. Hindi pa nakikita, hindi ko alam kung saan. Ang lamig na dito. Alam nyo ba, sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, mahirap maging OFW. Lalo pa hindi mo gusto ang trabaho, hindi mo kaya, talagang um, mahihirapan ka. Okay? So, kagaya sa akin, aral ito sa lahat ng mga OFW ang sasabihin ko. Sa totoo lang, mahirap, kalimutan ka ng mga anak mo pagkatapos mo paaralin, tulungan sa lahat-lahat para maabot nila, marating nila kung saan sila ngayon. Pero mahirap pala yung ganun. Katulad ko, ginawa ko ang lahat bilang isang magulang, tapos nung hihingi ako ng tulong, tinanong pa ako kung bakit ako nanghihingi, anong klaseng magulang ako nanghihingi ng pera sa anak. Napakasakit, no? Pero ayaw kong umiyak. Siguro hindi naman siguro ako nag-iisa. Kaya ko pa naman. Sa totoo lang. Ngayon, kaya ako bumalik dito sa ibang bansa kasi alam kong hindi ako matutulungan. Hindi ko lang alam kung anong takbo ng isip nila, no? Pero alam ko na na mag-iisa ako bandang huli, na hindi ako balikan. Yun ang kinatatakot ko sa sarili ko, na talagang walang anak na mag-aano sa akin. Sana yung anak ko, may isang anak na mag-stay sa akin, andyan lagi sa akin, kaya at ma-appreciate ko yun. Hindi ako umaasa kung ano man, ayaw kong umasa kasi alam ko naman mahirap ang buhay. Siguro pagdating ng panahon na hindi ko na kayang magtrabaho, siguro talagang araw-araw kong iiyak yun. Pero hindi ako hihingi ng tulong. Di baling maglakad ako, di baling hindi ako kumain, di baling hindi ako di baling hindi ako lumapit sa kanila. Hindi. Magulang ako, pero hindi ko kayang lumapit, na napahiya ako eh. Siguro tama na yung mag-isa, tama na yung sarilinin ko yung problema. Kagaya sa ibang matatanda na na nag-iisa na lang, na hayaan na lang paano mabuhay sa bigay ng tao, siguro yan. Pero i-secure ko yung sarili ko, si-secure ko yung sarili ko na pagdating ng panahon na hindi ko na kaya, at least may matirhan ako, meron akong mapagkunan. Yun talaga, kahit bigas lang, okay na sa akin. Kaya ito, kayo mga OFW, sana kayo maswerte na lang kung may anak na mag-stand sa inyo para 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 sabihin sa inyo na wag na kayo lumayo, ako nang bahala sa inyo. Naiiyak ako sa ganung sitwasyon na sa nasasabihin ng anak ng ganun. Pero ako kasi hindi ko naranasan ng ganun sa anak ko eh. Although wala naman akong ginawang masama, tao lang din ako. Siguro masama siguro akong magulang, kaya ganun. Masama sa kanila na pagtapusin sila, pag-aralin sila, tulungan sila. Baka sana marating nila ang gustong marating nila. Salamat na lang kapag ako ayaw kong isipin, basta secure ko yung sarili ko pagdating ng panahon. Bumalik ako dito para ayusin yung buhay ko uli, para secure. Yun lang talaga. So sa lahat ng mga OFW dyan na
padala ng padala. Oo. I-secure niyo yung sarili niyo, okay? Huwag kayong gumaya sa akin. Mas maganda na nakilala ko ng maaga na ganun sila. Okay? Ganun yung anak ko. Sayang lang at hindi nakita nung ama nila na ganun ang ginagawa nila sa akin. Hanggat kaya ko pa, dito ako. Hindi ako bibitaw. Hindi ko tutuluan ng luha yung mga ganun. Ayan. Sana kapulutan nyo yan ng aral, okay? Buti na lang nakabalik ako dito. Kung hindi, papariwara ang buhay ko. Siguro, kung sakaling dumating man ang na mag-isa, siguro iinom na lang ako ng iinom araw-araw. Para maibsan ang sakit at kirot na dinadala ng dibdib ko. Yan. Bye-bye!